Sa Lunes tuloy na? Hindi ko lang alam. Ang pinagbabatayan lang natin, engineer, nung mga nakarang araw, sinabi na hiniling na isuspindi muna ng isang linggo. Di ba? So, tapos na isang linggo, anytime from this day, ay po pwede nang implement na yon itong pagtaas ng singil ng toll dyan sa South Luzon Expressway. Pag nangyari yon, ay siguradong maraming magrereklamo, maraming sasakit ang bulsa, engineer, no? At sana kung mangyari man ito, no, ay sana'y maisip ng taong bayan na hilingin na sa kasalukuyang administrasyon na ayusin na ang ating konstitusyon upang itong build, operate, and transfer na ito ay mawala na sa bokabularyo ng Pilipinas. Dapat nga eh. And the only way magawa yan is amend the constitution. Yes, ano? Para malinaw na hindi pwede na yung mga ganyan. Alam mo, engineer, no, matagal nang pinag-uusapan talaga itong charter change na ito, no? At sa katunayan, sa buong taon ng administrasyong Arroyo, ay halos taon-taon talagang isinusulong itong charter change. Pero hanggang sa huli, hanggang sa siya ay bumaba sa kanyang posisyon, ay hindi na ituloy itong charter change, ano? Pero nagku-curious lang ako, engineer, no? Paano kung nangyari itong ganitong kataas na pagtaas ng toll fee sa panahon ng Administrasyong Arroyo at sinabi ng Administrasyong Arroyo ngayon na ang dahilan kung bakit hindi natin mapigilan ang pagtaas sa toll fee ay dahil sa build, operate, and transfer, kaya dapat ang build, operate, and transfer ay dapat mawala. Kaya dapat nating palitan ang ating konstitusyon. Tingin mo ay makikinig kaya ang taong bayan, no, Pilipinas, na suportahan na nga itong pagbabago ng ating konstitusyon? Kung naintindihan nila, definitely makikita nila na kailangan talaga gawin yun. Kaya ang problema, ang mga ibang tao, ang maraming mamamayan, hindi nila mai-relate na nasa constitution pala yung yung problema. Akala nila gobyerno lang yung nagtataas ng hindi nga nila alam na operate and transfer pala kaya nagawa yung toll na yun. Sa probinsya marami hindi nakakaalam nung operate and transfer. Akala nila ang gobyerno mismo ang nagsisingil ng mas mataas na toll. Pero yan pala ay mga kondisyon para pumasok ang isang build, operate, transfer scheme. Diba? Kaya dahil sa yan ay isang kondisyon, pag nagtaas yan, hindi mo talaga mapipigilan yan. Yeah. Ang daming produkto na dadaan yan. Kaya malaking problema yan pag hindi na hawakan sa dating presyo. At dahan-dahan lang kung sakali ma-aprobahan, dahan-dahan lang. Pero kung maganda yung constitution, in the first place, hindi na sana nagkaroon ng ganyan. Okay, no? So, nagiging punto ko lang ngayon na engineer, no? Sana'y makita ng ating mamamayan, no? Lalo na itong mga tumututol sa pagbabago ng ating konstitusyon, no? Sana makita nila itong puntong ito na kung saan ay dapat na nilang payagan na mabago ang ating konstitusyon, lalo na dito sa mga economic provision na tulad nito, ano? Upang sa ganoon ay magkaroon naman ng ngipin ang pamahalaan, ano? Bukod doon ay hindi masamantala ng mga mapagsamantalang nailuklok dyan sa poder ng kapangyarihan ang isang flawed constitution. Dahil gaya nga ng sinasabi mo, no, na kahit na gaano kalukuluko, ang posibleng umupo dyan sa poder ng kapangyarihan kung ang konstitusyon naman ay hindi pinapayagan ang mga kalokohang ganito, ay hindi niya rin magagawa kahit na gustuhin niya. Exactly. Diba? Kaya sa kabilang banda rin naman, tama din naman yung sinasabi ng ilan na kahit nandyan yung pagkakataon na yan, kung talagang matino ang gobyerno, hindi niya gagawin yung kalokohan. Tama rin yun, di ba, engineer? Tama, pero
malabong asahan mong matino ang tupo kasi nandun ang tukso eh. Yan, okay. So, ang problema nga lang ay ang tukso di ba, engineer? Mahirap tanggihan ang isang tukso, lalo't nakikita mong nandyan na pagkakataon at talagang hindi ka mapapahamak, kundi walang mapapahamak sa'yo, di ba? Bukod doon, magkakapera ka ng malaki. So, ito yung tukso na sinasabi. Tapos, maisip mo pa na, total, 6 na taon lang naman ako So, bahala na yung susunod na administrasyon. Parang ganon. Exactly. Yun ang ganyan na attitude ng mga sa gobyerno ng itong nakaraang administrasyon. Kaya masaklap, masaklap. Kaya sana, inuulit natin, engineer, sana maraming nakakakinig sa atin at sana makinig na sila, na dapat na talagang baguhin ang ating konstitusyon, lalo na kahit na sa isang bagay lamang na ito, dahil bukod dyan sa build, operate, and transfer ay marami pang mga kapalpakan sa pamahalaan, lalo na itong sistema ng iba't ibang procurement na kung saan ay talagang pinagmumulan ng maramihang korupsyon. Kaya't sinasabi nga nila, kapag ka naupo ka ng naging boss ka ng isang agency ng pamahalaan, ay siguradong magiging mayaman ka. So, napakasakit niyan dahil ang ibig sabihin lamang niyan ay tsak na nagloko ka sa iyong posisyon. Dahil sa sahod na konti kapiranggot ay hindi ka maaaring makaipon ng milyones sa loob lamang ng 6 na taon. Ganyan ang perception namin dahil kilala naman namin yung mga nagawa nun. Nakikita namin ang lifestyle dito. Kaya, buti na lang dito rin sila tumakbo nung nahurakot nilang pera at nakita rito. Oo. At yung sinasabi mo ngayon, engineer, ay hindi yan haka-haka, kundi talagang first-hand information, So, kasi, sasabihin nila, baka hearsay lang yung sinasabi mo, At wala katibayan, kundi kwento-kwento lang. Pero nais lang nating linawin na first-hand information dahil mismong si engineer ay nakakausap din talaga itong mga taong gumagawa ng kalokohan. Di ba, engineer? Yeah. At in fact, kung kilala mo yung ibang kamag-anak, nagyabang pa sa YouTube, dinownload pa sa YouTube yung mga party nila. Talaga, Ngayon, kasi hindi kapilyedo nung kamag-anak. Akala nila, hindi nyo na malalaman, hindi mapaghinalaan ng tao na sila pala ay kamag-anak ni ganun. At nais ko lang ding ilinaw, kaya itong mga bagay na ito ay kinukwento kay engineer dahil sa isa siya sa mga nire-recruit yata, engineer, Parang isa ka sa nais isama nila sa kanilang gagawing kabulastugan. Di ba? Yung magiging dictatorship. Hindi mo tinanggihan. Tinanggihan mo. Hindi mo tinanggihan mo at hindi ka sumama sa kanila. Kaya ibig sabihin may dahilan talaga kung bakit sabihin sa iyo dahil natural para ka maengganyo ay dapat maipakita sa iyo kung paano sila kabilis yumaman, di ba? Yeah, exactly. Okay. Oy, from Ma'am Sally, yan, meron text tayo dito. Sabi, si Ma'am Sally, sabi niya, good PM, Saldi and Engineer. Kung may paparating ang mga magagandang idea ninyo sa Pangulong Noy Aquino, total sabi niya, makikinig siya sa mga tao. Mahalagang tulong yan sa kanyang pamahalaan. Ayan, tama-tama. Di ba, Engineer? Gagawin natin lahat, magagawa natin para maipaliwanag sa kanya na yun ang mga kailangang ayusin para malutas yung mga problema at matupad niya rin yung pangako niya nung nangampanya siya.